they continue their drug trade. We keep on monitoring. Hindi man po ang trabaho po ng PNP, hindi pwede porque nakakulong na po yung tao na involved sa drugs, is we stop monitoring. Okay. Kailan po kayo naging pulis? Panoorin natin ito pala mga kabanat. No? Ito yung ibang portion ng video. Gusto ko subaybayin itong mga tanong dito nila kay Sir Marcos eh. Mr. Chair, May 2, 1990, oh no, I was a cadet May 2, 1994, but I become a police inspector in April 1996. Ano po ang rank nyo ngayon? I'm a full colonel, sir. Police colonel. Noong naging pulis po kayo, saan kayo unang na-assign? My first assignment was the Presidential Security Group, sir, in Malacanang, on the time of President Ramos. Paano kayo napadpad bilang head ng CIDG? I was assigned in CIDG or reassigned in CIDG on 2016, July. Kayo po ay nailipat lamang sa CIDG Region 8 noong July 2016 sa utos ni sa utos ni Chief PNP Bato de la Rosa, tama po ba? Not presumptively, sir, because he was the Chief PNP, but the orders was issued by DPRM. At kayo po ay na-assign doon bilang isang malaking grupo mula sa inyong dating assignment, tama po ba? No, siguro, Mr. Chair, because I cannot categorize yung malaking grupo po. Pero alam nyo ba kung ba't kayo na-assign sa CIDG 8? Ang nangyari po noon, I was assigned in Leyte PRO 8, Police Regional Office 8, in Leyte PPO. Then on July 16, 2016, nanghingi po ako ng tulong sa provincial director ko. Sabi ko, sir, para naman ako maka-experience ng ibang assignment, at the same time, nag-signify ako na ma-assign ng CIDG. Kaya po ako na-issue ng order papuntang CIDG headquarters. Sino nagrekomenda sa inyo para maging pinuno ng CIDG 8? Meron po ba nagrekomenda sa inyo? Wala naman po, sir, pero during that time, marami pong vacant position yung regional chief ng CIDG because some of my upper class already moved for higher position. Kaya nung nabakante po yung regional chief ng 8, nasakto po, sir, na na-assign ako doon, ako po ang na-designate. Nung dumating din po ako ng Region 8, wala na pong regional chief doon na nag-turnover pa or nandoon pa siya para palitan ko. Bilang CIDG 8 po, ano po ang inyong katungkulan? Bali, ako po yung regional chief ng CIDG 8 po. Ano po yun yung trabaho? My work was to supervise the provincial offices ng Regional Field Unit 8. Mayroon po akong field unit sa all parts of the provinces of Samar to include Leyte, sir. Leyte and Southern Leyte. Including Tacloban City. Okay. Nung naupo po kayong CIDG chief, kayo po ay na-dismiss ilang buwan lamang pagkatapos ninyo malipat sa CIDG 8 matapos ang involvement ninyo sa pagpatay kay Alberta Leyte Mayor Rolando Espinosa at drug suspect na si Reuliap. Tama po ba? Yes, sir. It was part of the procedure of the PNP. If you are under investigation, you will be put in the holding center to pave way to the investigation. At kanina sinabi niyo po na nagsiserve kayo ng warrant, no, kay Mayor Espinosa dahil sa di umano'y violation niya sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tama po Galing duda pa siya, di umano. po ba ito? Klaseng mga congressman to. Tama po, sir.
Paano nagkaroon si Mayor Espinosa ng violation sa batas na ito habang nakakulong siya sa loob ng kulungan? The Espinosa Group, sir, was monitored as their illegal trade since my knowledge in 2015 pa po. Kasama po sila sa drug list ng PRO8. Nung nasa personnel pa po ako naka-assign. Hindi pa po ako na-assign ng CIDG. Nandun na po sila. They were already monitored. Pero nung during that time na nakakulong na po siya because virtue of warrant of arrest na wala pong bail, they continue their drug trade. We keep on monitoring. Hindi man po ang trabaho po ng PNP, hindi pwede nakakulong na po yung tao na involved sa drugs, is we stop monitoring. Okay. Normal po ba na nagsiserve ng warrant of arrest sa kulungan? Mr. Chair, I cannot answer a definite yes or no on that because ang trabaho lang po ng police is mag-apply po ng Tama. search warrant. Pag pin-approve po ng judge, i-implement po namin. Tama. Hindi, tinatanong ko nga po kayo. Normal po ba na nagsiserve ng search warrant sa loob ng kulungan? Yes or no po? Normal po ba ito? If there is a compelling reason, sir, yes. So that the time that we applied, yes, sir. So meron kayong mga nabalitaan na ginawang ganito ang kapulisan sa ibang lugar? Mayroon na po mga nabanggit, sir. Mayroon din nga po sa MPD, sariling opisina ng Manila Police, in-applyan ng search warrant. Tama. Basag ka. Okay. Congressman ka. Gusto nyo idiin yung taong gumagawa ng tama. Maklase kayo. Alam niyo po ba kung anong batas o regulasyon na nagsasabi na kailangan mag-issue ng search warrant sa kulungan? Meron bang batas na ito? Wala po ako nalalaman, sir. Wala kayo nalalaman. Opo, sir. Familiar po ba kayo sa mga search warrants? Yes po. We have applied several search warrants already, sir. Ang search warrant po ay mahalaga sa due process ng isang tao dahil sinisiguro nito na limited lang ang search na nakalagay sa warrant ay walang abusong magaganap sa mga tao o subject, di po ba? Ay bakit yung ginawa nyo kay Tama Kibuloy? po, sir. Naniniwala po ba kayo na kailangan ng search warrant para sa isang nasa loob ng kulungan na kahit wala naman talaga silang tinatawag na expectation of privacy? If there is a compelling reason as we justified to the judge so that the search warrant will be approved, Ganda yung po ng ang sagot ginawa nito. namin, sir. Ganda ng sagot nito. Hindi po ba meron namang regular inspection na ginagawa sa loob ng kulungan as a matter of procedure para i-check ang mga gamit na nakakulong kung may mga illegal na bagay silang ginagawa sa loob ng kulungan? Normal po yun sa isang jail facility. Trabaho po nila yun, sir. So bakit kayo kailangan na mag-serve ng search warrant kung meron naman pala ganun? Because we have a reason to believe that already the jail guards, some of the jail guards were already involved. Tama. So meron mga report sa inyo na yung jail guards ay involved sa illegal na gawain? Yes, sir. I have no further question, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Konghun. Ganda ng sagot nito ni mga kabanat. Gusto kasi nilang pigain dito mga kabanat eh. Gusto nila kasing pigain ito para makakuha sila ng information para matagpi-tagpi nila. Kasi hindi ko mag-gets bakit ano kayang palagay nyo mga kabanat? Ano kayang maganda dito? Ako masuggest ko sa mga congressman na ito, bakit hindi na lang sila magpanukala na gawing legal yung ipinagbabawal na gamot dito? Para wala ng drug war, wala na. 'Di ba? Para wala ng Kasi malaking issue din ito no? 'Di ba? Yun ang kasi parang nangyari dito, yung pinoprotektahan nila yung mga alam niyo na, hindi yung mga taong matitino, ibang klase. Yun ang minsan napapakamot ko sa ulo ko no? Hindi ko talaga mag-gets yung sistema natin mga kabanat. Hindi ko talaga mag-gets ang sistema na sa ating bansa. Ano ba talagang mahalaga dito? 'Di ba? Ano ba 'tong mga congressman ito naniwala ba na may mga adik sa ating bansa? Baka hindi ito naniwala ba? No? Yan ang malaking question goods sa ulo ko. Nakakalungkot.
So ilan mo na mga kabanat, subaybay, kumbaga, itong hearing na ito, mamaya na tayo kay Espinosa. Kasi kusbagay, hindi ako interesado sa statement ni Espinosa eh. Mga ganyan tao kasi, niwala ko, hindi nagsasabi ng totoo yan. Mukha yan. Jesus Mariusip. So, ito na mga kabanat. See you next video.